Ang Pilipinas, isang bansang binubuo ng halos 7,100 mga isla ay puno ng samot-saring mga kultura. Hindi maikakaila na dito pa lang sa Maynila, makikita na ang kulturang labis ang kulay at ganda. Sa mga lugar tulad ng Binondo at Intramuros, makikita natin kung paano tayo naging Pilipino dahil sa ipinamana sa atin ng ating mga ninuno. Kamakailan lamang, sinubok naming maglakbay sa mga makasaysayang lugar ng mga ito at marami kaming nakuhang aral at karanasan na hindi namin malilimutan. Sikat ang Binondo bilang isang komunidad na halong Chino at Pinoy o mas kilala bilang Chinoy. Sa umpisa ng aming paglalakbay, ang una namin napansin ay napakaraming na mga taong naninirahan lamang sa gilid ng kalsada o sa labas ng mga gusali. Mukhang matagal na rin silang naninirahan sa Binondo dahil nakita namin kung paano sila sanay sa mga pasikot-sikot sa kapaligiran. Ngunit nakita rin namin ang kagandahan na ipinagmamalaki ng Binondo sa isang Chinoy na restaurant, ang Big Bowl Noodles. Natikman namin ang mga iba't ibang mga lasa na hindi malilimutan ng aming mga dila, bola lumpia, siomai at kanton. Matapos namin kumain, umikot kami para mas kilala namin ang siyudad ng Binondo. Matapos to, nakita namin ang makasaysayang simbahan ng Binondo kung saan makikita ang impluensyang China sa mga dekorasyon sa loob ng simbahan. Dito, namangha kami sa kagandahan ng kakaibang simbahan. Matapos ang aming paglalakbay sa Binondo, natutunan namin na makikita ang kultura sa mga lugar na pinagsakripisyo at binigyan pansin ng mga naninirahan dito. Pagkatapos namin lakbayin ng Binondo, tumungo naman kami sa Intramuros upang balikan kung paano naimpluwensyahan ng mga Kastila ang ating bayan at kultura. Una kaming tumungo sa Fort Santiago kung saan nangyari ang maraming mahahalagang punto sa ating kasaysayan. Dito, una kaming pumunta sa isang lagusan papunta sa Reducto de San Francisco, isang maliit na kapilya. Matapos nito, naglakad-lakad kami at tumingin sa mga tanawin na dinadala ka sa panahon ng mga Kastila. Pumunta rin kami sa Museo ni Rizal kung saan natutunan at nakita namin ang mga dinanas niya noong siya'y nakakulong sa Fort Bonifacio. Siyempre, hindi kumpleto ang pagpunta sa Intramuros kapag hindi ka bumisita sa Manila Cathedral. Napasama bigla kami sa isang kasal na mas lalong napaganda sa simbahan at binigyan ito ng bagong buhay. Tunay nga na ang Intramuros ay ang puso ng Maynila. Dito nagsimula ang ating kultura at bayan at dito ipinanganak ang Pilipinas na patuloy nating minamahal. Matapos naming bisitahin ang mga ito, napukaw kami sa kagandahan ng ating bansa. Kahit dito lang sa Maynila, makikita mo talaga na hindi lang basta-basta ang ating kultura. Ito'y binubuo ng samut-saring mga tao na kapag magkasama, binubuo ang ating pagka-Pilipino.